itong mga LTFRB at DOTR eh. Tinachap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? At saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation. Pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dividendo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nag-rally. Walang benepisyo. Sabi nyo, government sa benefits? Wala. So paano kami sasabay sa modernization ninyo? So meron yung 19% na hindi na-consolidate, tapos Yes. na yon. Yes, tama po kayo. So ano mangyayari dito ngayon sa 19%? Diyan po papasok yung tinatawag nating social support po, no? Yung DOLE, meron po silang entrepreneur, at saka yung TESDA, yung Super Scholar po. At lumapit na rin po kami sa DSWD para maging pangatlo silang ahensya na tutulong dun sa, hindi lamang sa hindi nag-consolidate, pero yung mga apektado rin na sektor sa transportasyon na pwede nating tulungan po. Kaya nga, anong klaseng tulong? Unang-una po sa entrepreneur, ito po yung sila po bibigyan ng livelihood po. Gaya ng? Gaya na kunyari po, yung worth 30,000 na pondo po, like loading station, or gusto po nila pumunta sa ang iba po yung sa paggawa ng sa bakery po, yung pag-aaral tungkol po sa isang negosyo. Or Tumatawa po sila. Then, Bakery, jeepney drivers, tapos ngayon bibigyan mo ng negosyo ng bakery. Hindi sila marunong mag-masa ng tinapay. Ang minamasa nila yung manibela. Sa totoo po, binigyan po natin sila ng oportunidad na maging driver. So, decision naman po nila yon. At saka, just to clarify lang po. Pero, okay. Yan po ba yung naiparating sa kanila? Nasabi sa kanila yun? Yes po, naisabi po yun sa kanila. Kaya nga marami na po nag-a-apply sa amin regarding which to choose. Dagdag lang po, siguro kaya hindi rin naging successful yung programa na to noong the past years. Kasi nung panahon na yon, parang hindi pa po sigurado yung programa dahil sa delays. But now that the consolidation is final, ngayon na po sila talagang lumalapit dahil alam nila na tapos na po yung Okay, consolidation. sige, pagbigyan natin. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si Kabakod. Pagbigyan natin. Kanina pa siya taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po? Good afternoon, Mr. Chair. Ako si Lilian Sembrano, presidente ng Kabakod Negros Transport Coalition Bacolod sa Region 6. No? Gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. No? Kasi kung balikan natin yung POVMT, kahit sa Kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag-aralan ng mabuti. Kaya nga, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa Kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Yan na nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve, hindi nakadaan yon sa public consultation. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolpo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na Asinso. So, paano kami maniniwala? Ngayon, sa Bacolod at sa Iloilo, magrarally na ang mga nagko-co-op at nagkooperatiba, yung mga modernized association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, nang nag-declare si Yusik Ortiga at saka si chairman na kolorom kami, yung OIC namin ina-affirm na hindi kami kolorom. Yung prangkisa namin hindi lang nila ini-renew,
dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang Bacolod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami na hindi consolidated? Walang prangkisa, patuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirenew paano ang mga pamilya namin. So ngayon, patuloy kaming sinapsychological threat ni DOTR at LTFRB na hulihin kami dahil kolorom. Ngayon, i-declare nyo kami kolorom. Si Altura nag-affirm na hindi kami kolorom. So ano bala ang totoo? No? Bakit hindi nyo kami inirenew? Dahil ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para ma-renew ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng LTFRB, mag-show-cause order daw, magproseso daw ng mga requirements. First time kaming grupo nakatanggap ng show-cause order. Ano ang sinasabi ng show-cause order? May kopya tayo dito. Explain mo lang, bakit hindi makancel o ma-revoke ang aming prangkisa. Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, anong next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why, Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa. At saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation. Pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dividendo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nag-rally. Walang binipisyo. Sabi nyo, government sa benefits? Wala. So, paano kami sasabay sa modernization ninyo? So, ang sa amin lang ganito, go kayo, congratulations, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, irespeto yung karapatan naming mabuhay, ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga senador na nandito, i-renew na prangkisa namin. Dapat managot itong mga LTFRB at DOTR eh. Tinachap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nag-connivance, yung LGU, yung LTFRB, yung mga korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? Sinubukan naming nagbiyahe. Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami revoke. Sige. Pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon? Thank you, Mr. Chair. Idagdag ko na Pero po. alam niyo po itong problema sa Bacolod? Yes, Ba't definitely hindi niyo po ina-address? Ba't hindi niyo po inapuntahan o kinakausap sila? Unang-una po, nagpunta kami mismo ni Chair Guadi sa Bacolod po. And in Kailan fact, po? That was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Sabi niyo, bababa pa nga raw, 50%. Hindi po. Sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Pwede makita yung data, yung figures niya, isabit niyo po sa amin. Sinasabi niyo, more than 50%. Sinasabi niya 50 at bababa pa, yung iba napilitan. I tend to agree. Siyempre, kaysa naman mawalan sila ng buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga, komportable para sa sitwasyon nila. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, nagpunta po kami sa Bacolod. That was 2 months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung buong yung sanggunian po at saka mga local officials ng O puro Bacolod. official, bakit wala yung sa ground, yung mga maapektuhang mga jeepney drivers operate? Bakit yung mga official? Yan nga sinasabi niya, nagkukunaybans daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron doon sa ground kayong kinukonsulta din. Yes, Mr. Chair. Ang rason naman kaya kami nagpunta doon, una,
chinek namin yung estado ng mga kooperatiba, chinek namin yung yung route rationalization nila, and then nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po, agad ho namin na tinulungan, nirevisa ho namin yung local transport plan ho nila to accommodate more participants doon sa modernization program ho. We did that, kaya po tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and the Sanggunian po, inaddress po namin yung concerns ng mga transport leaders doon. So, meron naman ho kaming nagawa na win-win situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. Chine-check ko namin ngayon sa opisina kung ilan ho yung actual percentage sa Bacolod So City. paano yung sinasabi niya 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin? Paano po yon? Malaki po yung 50%. Kung 15%, medyo okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga ang apektado. Mr. Chair, may I be At nanganganib yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6, Mr. Chair, Hindi, sa Bacolod po. Kasi taga Bacolod pong nagsasalita kanina. Bacolod lang po tayo. But we have, Mr. Chair, may we be given a little time. Ang nasa akin po is Region 6, which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire Region 6. May we be given... For the entire region. Pero yung sa Bacolod mismo, sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano, 50% sa kanila ang apektado ngayon ang hindi pasok sa loob. At yung 50% na kabila ay napilitan lang at mababawasan pa yan, magkakaroon doon ng rally. So ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod kasi ang sinabi nyo kanina, kumonsulta na kayo sa mga LGU. Kayo nagkukonsultahan na hindi nyo sinama sila, ma'am. Mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo. Mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu Peoples, taga Cebu. Sino po Taga may-ari? Cebu, Cebu Peoples. Sino po yun? Cebu Peoples po. Sino ang may-ari may-ari. nun? Parang kooperatiba yan galing Cebu. Na pumunta sa Pumunta sa Bacolod, siya yung nag-operate ng ruta kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Sila yung nag-operate ng Cebu Peoples doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit 40, 40, na problema na ngayon kasi parang yung lumabas sa media na nagrarally doon sa na parang inaano nila, hindi nila pinalabas yung mga jeep, mga bus nila kasi tinitake over ng Cebu Peoples at mga hindi operator yung mga kooperatiba nila. Yung mga operator nila, wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Okay, isang masaya. Oo. So, bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bohol? Dapat, kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po? That matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong ng result House ng of investigation niyo po, sir? Representatives. Meron na pong resolution din ng House. May we be given at least 24 hours to submit to you the report. Na-take up na rin po lahat yan. Okay, And- gusto ko pong makita yun. I'm Yes, really interested. yes, Mr. Chair. Within the 24 hours, nasa sa mesa ng huhunin niyo yung Sige. findings. Okay, for the meantime, hindi ko po suspend ko lamang to para magkakaroon tayo ulit ng hearing in the next couple of weeks. So therefore, notices and invitations for the next meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is suspended. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair.